adlaw mga kauban nato sa Kalambuan dinhi sa Zamboanga del Norte. Welcome sa atong bagong episode sa Kuyog Ta, the video podcast where we talk about leadership, service, and the journey of making a difference. Sa atong unang episode, we had a special Valentine's discussion kauban ang akong napikas nga si Vanessa. Karong adlaw ang akong kauban isa pod ka empowered women na gitanyag isip one of the 100 most influential Filipino women in the world sa tuig 2018 sa Filipina Women's Network sa London. Siya pod ang kasamtangang Pangulo sa Federation of Local Councils of Women sa Tibok Nasud ug Regional Chairperson National Executive Board sa Girl Scouts of the Philippines. She is also a multi-awarded city mayor who has brought honor to Dipolog City, not only in the Philippines but in the international scene during her 9 years as mayor of Dipolog City. Murag nakailan na dagway mo sa atong kauban karong episode. Pero ako lang idugang na siya ang usa sa pinaka-idolo nako kung isgutan ang good governance and excellence in public service. Ladies and gentlemen, let us welcome our special guest. Walay lain ang akong mahal nga inahan, Mayor Belen Uy. Hello, Daryl. Maayong adlaw sa tanan natong kauban ug kuyog sa video podcast. Daghang salamat sa pag-imbita nato. It is an honor to be here and to look back on the journey we have taken together as a family and as leaders. So, sugdan na nato. Ako si Daryl Uy. Tara na. Kuyog ta. Karon atong sugdan ng atong istoryahanay gikan sa sinugdanan. Daghang tao ang nakailan nako isip mayor sa Dipolog pero gamay ra ang nakailan nako isip anak, suon ug estudyante. So unsay imong ikasulti sa akong pagdako gikan sa akong pagkabata? Murag nakalimot na siguro ko na. Ang akong nahinumduman is katong pagpanganak na ako nimo, murag lisod-lisod kay murag nalipot man ang umbilical cord sa imuha. So dili mo gawas, mo sulod, mo gawas, mo sulod. Hantod sa gidala pa kong x-ray. Pag-abot sa x-ray room, ingon nila, balik na kay mo gawas ng bata. So pag-abot dito, tinuod. Nigawas na gyud. After 3 days, na balaka ko kaayo kay wala. Nagkalibangan man ka, ika-3rd day na. So, gidala kag balik sa hospital. And sa balay, sige kong hilak. Kay di man ko kadtog hospital, kay bago pa ko nanganak. But that's how I remember katong pagpanganak na ako nimo. As a student, or as an igsuon, you have always been tahimik. Siguro, that's also my trait. Tahimik. Hindi yung, mahiyain, I guess. Mahiyain ka ba? When you were still young. Sa imong pagkabata, butan, tahimik, no problem, walang bullying sa school. Baka ikaw pang binubully. Anyway, ingana, no? Just working hard as a student. And sa imong mga igsuon, ilangga po nimo imong mga igsuon. You were a brother to all and to your younger ones. I think siguro basically because medyo strict ang daddy mo. Very strict si Gog pag-abot sa discipline. So, pag may mali ang anak, talagang pinapalo niya. So, ingana, no? Our children, gipadala na ako sila sa Manila. Dito sila nag-aral. Pero, wala, gyud ko kadungog nga nagbarkada sila. They go out among themselves sa mga igsuon lang niya. I visit them once
every 2 weeks. So, sila ra ang nag-manage sa kanilang mga expenses. Very thrifty sila. Dili sila mo gasto bisag unsa na sila kinanglan. They have to call me and ask me if outside na sa kanilang budget. So, ang kanilang money is also budgeted from pag-umpisa pa lang nila when they grew up. Naka-budget na talaga ang kanilang pagdala sa kwarta. That's how I taught them how to value money. So, I think nakita ko na wala silang mga barkada na wherein they would go out and have outside sa It's always from the school sa bahay, and then sometimes they go to movie or go swimming. Yun lang ang talagang usual na ginagawa nila. Kaya, I guess, si Vanny was also your first girlfriend. Kasi wala akong narinig na ibang girlfriend niya. Ingana, no? Nakahinumdum ko na ikaw, si Daddy, kanunay, nagpahinumdum na ako or sa amo, tabahin sa disiplina o pagrespeto. So, unsa sa imong tanaw ang mga maayong kinaiya or family values nga among nakatunan ug nadala hantod karon? I guess it's always by example, no? Kasi si Bert is very respectful sa kanyang father and me also. Kaya I think ngayon that when you have grown up, I see also na how you respected kami as a parents. Sa tingin ko, nakikita ng bata sa family yun. Like when your dad had an operation in Hong Kong, all of you, the children, were there during Christmas. You spend your time with us, and New Year, kanunay na you're always thinking of your parents. So, siguro kung nakita ng mga anak natin na that's how you value us, later on, paglaki nila, that's also how they will treat you. It's always by example, I believe. Oo nga pala, Dar, nung bata ka pa, pagka-graduate mo ng college, bigla na lang ako nagulat. Sabi mo, tomorrow you're going to the States. Sabi ko, ha? Are you going to the States? Hindi ko yun alam, ah. Sabi niya, yes, I'm going there to work. Ha? You're going there to work? Saan ka titira? Tapos pagdating sa States, kwento na lang sa akin nung kumare ko, si Linda, na you took the bus from LA, gabi, then you ate sa tabing ng dalan. Pagdating sa Vallejo, wala kayong matirahan, so doon kayo sa likod ng bodega. And then, after that, one day, nag-rent kayo ng bahay, 5 kayo, magkakasama, doon kayo tumira. Totoo ba yun? Actually, nating ko ng LA, doon muna ako nagtumira sa bahay ng may-ari ng grocery. So, the next day, yun, sumama na ako doon sa delivery truck nila. Going to Vallejo. Oh. So, pagdating ko sa Vallejo, tama-tama, doon daw magdi-dinner kasi may birthday daw, may party doon sa staff nila. So, pagdating doon, nakita ko yung anak ng kumare mo na si Linda at saka si Alin. Si Alin, yun nandun. Kasi nag-work pala siya doon sa grocery as cashier. So, doon, nag-usap kami. Tinanong niya kung saan ako titira. Sabi ko, maghahanap pa kami ng mga matulugan. So, parang sa motel or something. So, sabi niya, why not dito ka na sa amin? Adi, sabi ko, sige. Kasi, same naman yung work eh. So, doon, nagkataon na may nag-offer tulugan. So, doon ako nagstay sa kanila for few months while working.
nagulat. Basta, alam ko, nagulat. Nagtataka. Ayaw nga ako payagan ni, Yung boss mo? Hindi, si Si Papa ni Lester. O kasi, Si Octavio? kasi, parang nabanggit niya sa inyo na parang wag ako payagan. Kasi, parang nag-a-advise sa ata kayo doon na bakit pa ako pupunta ng States kung meron namang trabaho dito. Kaya sinabi ko na lang na iba kasi yung parang maka-experience ng trabaho from outside our business, di ba? Our comfort zone. Siyempre, iba yung nagtatrabaho ka sa company na hindi ka naman, kumbaga, special. sabi nila ang trabaho doon, yung mga, mag-file ng mga grocery items. Yung iba daw yung, parang yung isang ng mineral water, kailangan alsahin mo yan. I-arrange talaga yung mga gallon of water. Oo. So, basically, kasi may bagong open dun sa San Francisco. Yung, yung Filipino, doon? Sa San Francisco? San Diego? Hindi. May isang parang Filipino, dun eh. Noon, kalimutan ko yung lugar. Pero tumagal ka ng 6 months. Nag-set up kami doon. Tapos after that, bumalik ako sa Vallejo. Ginawa akong in charge sa receiving area. So sa receiving area, taga-receive ng mga stocks or the grocery items. Tapos may doon sa likod sa receiving area may parang trailer garbage bin. Yung garbage bin nila, isang malaking trailer yun na pinipick up ng truck diretso. Tapos pag napuno, pinipick up tapos papalitan ng bago, empty. So yun, ako naglilinis. So, make sure ko na magkasya yung lahat ng mga basura doon. So, ina-arrange ko pa sa loob. Kasi sa sobrang laki. So, ina-arrange ko hanggang para punong-puno bago kunin yung truck. So, dami ring mga experiences na sa trabaho na iba-iba yung kasama mo sa trabaho, mga Mexican, Vietnamese, tsaka Filipino. So, marami ka na natutunan. So, it's a good experience na iba pala yung talagang everyday gigising ka na maaga, tapos paminsan late ka na nakaka-lunch kasi paminsan pag tuloy-tuloy yung mga stocks dumating, so after matapos bago ka pa makaka-lunch. Kaya, yun, medyo pumayat talaga ako doon that time. Kaya, buti naman, marami ring tumutulong sa akin. Mababait yung mga kasama ko doon, lalo na yung mga Mexican. I had a good experience, no? Happy experience also while working there. So, it's a good memory. Hindi lang ako nagstay na doon na matagal kasi siyempre nami-miss ko rin yung life in the Philippines, no? Especially in Dipolog. Nami-miss mo talaga lalong-lalo na pag ikaw lang mag-isa, di ba? Sa malayo. So, mamimiss mo. At the same time, long-distance relationship na rin yon. Kasi, girlfriend ko na si Bunny that time. So, syempre, ang hirap ng long-distance relationship. Kaya, so I decided to go back to Dipolog. After that, business, startup, tapos, yun, kinasal na kami ni Bunny. So, that started our life as a couple. So, nasayod man ang mga katawhan, usa ka nga multi-awarded mayor sa Dipolog. So, pwede ba nga atong balikan unsa ang Dipolog sa imuhang termino? Katong napili kong mayor actually, I have to prove myself na I'm worthy of being a mayor. They elected me kasi everybody was also observing me.
kung sino ba to, ano bang magagawa nito. So, I tried my best. Sa 3 years, I think dun sa first term ko, ang unang ginawa ko is yung Ulingan Sports Complex. Tapos yung Boulevard, yung Commercial Complex. At saka tinuloy ko, pinataasan ko pa yung Boulevard. So, sa second term ko, I think, or sa second or sa third term, natuloy kong ipagawa ang hospital, yung Corazon Aquino Hospital, na I'm so happy na hanggang ngayon na pagpatuloy mo yung hospital na nagsaserve sa buong constituents, not only in Dipolog, but the whole Zamboanga del Norte. Ang laki ng tulong nun kasi nakabigay siya ng trabaho sa, I think, mga 100 nurses. Also, I think during my second term, nagawa ko rin yung, or first term, yung Livelihood Skills Development Center na nasa Galas. Yung LESDEC. Kasi ito, pinatayo natin para during that time hindi pa masyadong uso ang TechVoc, ang vocational. Tapos doon nagtayo rin ako ng common facility na doon nila ginagawa yung mga bottled sardines, yung cassava chips, because kailangan meron ka talagang standard na facility para makakuha ka ng BFAD or yung sa Food and Industry Permit para mabenta mo sa mga grocery. Kung wala ka ng ganung facility, hindi ka makakakuha ng BFAD. So, isa yun sa malaking tulong na nagawa ko kasi nakakuha tayo ng bigyan ng label yung sardines natin na malaking tulong sa mga constituents kasi hindi nila mabenta yung kanilang produkto. Maraming gumagawa sa bahay pero hindi nila mabenta kasi wala nga silang BFAD. Hindi rin sila bibigyan ng BFADs na approval. Saka meron din tayo doon mga nagturo ng mga heavy equipment kasi in demand talaga yun. And timing na nagbigay ang government nagbigay sila ng mga tuition fee or yung pangbayad sa mga nag-aaral, pati yung allowance nila, nagbigay pa ang gobyerno doon sa mga gustong mag-aral ng ganitong TechVoc, ng vocational. And then I think also yung Philippine Science High School, during my time, sabi nila maglalagay sila ng pisay sa bawat region, pero kailangan ng 5 hectares. So nagpahanap ako sa assessor natin. Nabili namin yung 5 hectares sa Sangkol. Along the highway, merong kuryente, merong tubig. At how much? 200,000 per hectare. So, yung 5 hectares na yun would only be mga 1 million lang. 5 hectares. Even yung Ulingan Sports Complex, we were able to negotiate kasi mga public land yan sa loob, 60 pesos per square meter, which is only 600,000. Considering na nasa sentro siya ng Dipolog. So, ganyan ka-transparent ang ating pagdala sa gobyerno. Kaya, yung pera ng gobyerno talaga hindi nasasayang. Kahit napahimuslan sa kadaghan. Ang ginagawa natin is more on long term, hindi short term, na pagtulong sa mga tao sa Dipolog. And yung di ba yung Science High School ang parang one of the most advanced, modern Philippine Science High School in the Philippines. Yeah, kasi ang ganda ng kanila, even better yung mga accommodations nila sa UP. The one in UP Diliman, kasi medyo luma na yung sa UP Diliman. But this one, talagang maganda yung kanilang mga facilities. Even their classroom, meron silang internet. Yung mga board nila, hindi na yung chalk. Yung glass, ang kanilang blackboard, gano'n. They have complete mga, laptop, yung mga ganyan. Laboratory, high-end yung kanilang laboratory kasi sciences ang tinuturo nila.
But maganda rin yung mga bata ngayon marami rin na nakakapasok yung galing sa ating public school. Daghan kayong makasunod sa Science High School. And diba during your term, ang come up ang vision natin Singapore, Yes, 2030. So, at saka we were able to reach the fourth stage of sa level 4, which is the institutionalization of good governance sa PGS, Performance Governance System, which is being adopted by all the national government agencies. So how did you come up with the vision? It's also because of when I enrolled sa ISA Institute of Solidarity in Asia, sila yung nag-conduct ng process kung paano magkaroon ng vision and mission ang Dipolog City. So nag-invite kami ng sectoral 2-day seminar yun eh. Lahat ng sector, mga 50 sectors yun. And then they were the one who came up with the vision. It's not my vision, but it's the people of Dipolog's vision. And also, di ba, sporty Dipolog? Yeah, yun ang short term. Para muabot ng Singapore, kailangan meron tayong short term na achievable in just a few years. Kasi yung Singapore is 2030, 20 years vision. Yung sporty Dipolog is just a 5 years vision. That's why dami na nating mga sports activities. Sports, yes. Before pa na envision yung sporty Dipolog, wala pa masyadong mga activities like Kasi nung time na yon, actually, ang akala natin, if we want to invite people, kailangan mag-advertise tayo, Pero every time magkaroon ng bombing or tsaka merong announcement ang mga embassies na bawal pumunta ng Mindanao, we're affected. Yun lahat ng ginastos natin for advertisement nawawala. But now na we're inviting them to come here to experience yung sports, to have mga contest, pag-uwi nila by word of mouth, pagka next year, dumadami yung bumabalik. So that's how we try to invite people to come here in Dipolog. So happy yung lahat ng natin, puno ang happy yung merkado natin, yung mga nagbebenta din doon. Kasi bawat mga athletes na pupunta rito, of course, they bring their family. Tapos they spend, kung gamay, kayang 5,000. And then, yung mga pedicab, and then yung mga hotels, puno lahat. So, nakatulong siya sa economy ng city, Dipolog City. And we were all amazed sa atong boulevard. Yeah. Kaya rin tayo nakatanggap ng award, Galing Po Award during your term. Yeah. Oo. Galing Po Award. How did we get that award? Actually, marami kaming buying for that. Pareho kami na may boulevard, 3 yata, yung sa Legazpi, Dipolog, saka another one. Ang pinili nila Dipolog kasi hindi siya infra lang. Meron siyang social and economic component. Social, ang mga tao from class A, B, and C, they go to Dipolog to enjoy the sunset, mag-exercise. And you don't have to spend anything. Or kung gusto mo, you can buy food na very affordable. Economic, that's the economic side. Maraming mga mahihirap na nakabenta, like yung mga balot vendors, yung mga nagbebenta ng yung manga, at saka yung mga juice, yung mga shakes, fishball, yung barbecue. So, maraming natulungan ng mga low-income, small micro-enterprise na mga tao. That's why, sabi ng Legazpi, bakit kayong nanalo? Maganda rin naman yung boulevard namin. So, they came here, nag-benchmark sila. They want to know why I was the one who got the Galing Po. Tapos sabi niya, after that, sabi niya, okay. Saludo na kami. So, yung mga ambulant vendor sa Boulevard, it started during your term?
I think panahon yata ni Gob, they were already given a space there. Kasi dati they used to sell only sa mga roads, sa mga streets. Lalo na yung mga barbecue dyan sa Santa Cruz. So nung binigyan na sila ng space doon sa Boulevard, people would just go there. Alam na nila na doon sila kakain. Even yung mga balut vendors dati, they go around, dala-dala yung basket para maghanap. So, nung magkaroon sila ng space doon, pag gusto kumain ng balut, you know where to go. And also, yung mga tao natin dito, they were so conscious of cleanliness because of the Ordinance 123. They're happy. Kahit na, yung mga visitors natin, they're amazed how clean our streets are. Walang mga yung kahit na upos na sigarilyo. I think also during my time, nagkaroon tayo we were winners sa Orchid Award. At pinapagpatuloy mo hanggang ngayon. Pero during your term, yung nakuha yung Orchid. Yeah, oo. And during your term, naging member tayo sa SCAN. Oh, yeah. At saka, I think, child-friendly. Child-friendly. Started during your term. And until now, di ba? Patuloy. Yeah. So, what I'm happy is, napagpatuloy mo yung mga magagandang na pag-umpisa ni Gob at saka Sam na tinapos ko and then nag-start din ako. And then, sa yung term, nutrition. Oh, yeah. So, I think, sa term mo, nanalo ka ng most livable city sa WWF, no? Lovable. Lovable. So that's something it's international already. Hindi na siya national lang, kundi I think only a few of the local government were able to get that, or ikaw lang yata ang number one. Before we joined, merong other city na nakakuha before we joined sa Dipolog. So, Batangas, yes, Batangas. So, nagserbisyo ka sa Dipolog, isip mayor, sulod sa tulo ka termino or siyam ka tuig ay hakon ni sunod sa imong giagian. Daghang mga tao ang nangutana nganong ako ang imong napili nga mopuli nimo pagka-mayor during your last term? I think before, dili man ako'y nagpili. But I think na it was your desire. Kasi I think hindi ko pwedeng sabihin na ikaw ang susunod. I think kailangan manggaling dun sa tao kung meron ba siyang puso na gustong tumulong. Kasi I cannot force anybody to do those things kung hindi galing sa kanyang puso. So, since I think na you have the desire, kasi nakita mo perhaps na marami kang pwedeng gawin if you're the mayor. So, I'm just there to support. If you have that desire, sabi ko, may mga reminders lang ako. Of course, yung experience ko at experience ni daddy mo, malaking factor din sa pagtulong sa mga being advisor kami sa iyo. So, I think that's why kailangan una, tanong mo sa Diyos kung kaya ko ba to. And I think yun ang tinanong mo sa Diyos. At I think sinagot ka, kaya ikaw yung nagsabi sa akin na gusto ko maging mayor. Pero before I told you na up for the challenge, syempre yung gusto ng mga supporters natin, we also listen to our supporters, to our party mates, no? Kung sino rin yung parang nakita nila na susunod sa'yo. Sa tingin ko kasi nung tumatakbo ako ng mayor, nandun ka na rin nagtutulong ka na rin So alam na rin nila, familiar na rin sila sa'yo. At saka I think during those times, medyo established ka na rin.
and you have already established yourselves. Kaya mong, you have the capability and desire and heart to continue yung napag-umpisa namin ni Daddy mo. I think that's the main reason. Kasi lahat ng ito, I also depend on the Lord kung tama ba yung gagawin natin. Siya lang talaga ang makakapagsabi. And fortunately, you did well. With the help. And of course, sa Lord. You have done well. You have remained humble as you are. And you have tried everything sa kaya mo. I guess I cannot compare anybody else na. I just want to say na good job, Daryl. Thank you. So, can you remember, siyempre as a mayor, it's a big responsibility, no? So, can you remember what is your advice? Yeah. Oo, hindi ko makalimutan yon. Tinatawag kita sa bahay, di ba? Tapos nag-one-on-one tayo, heart-to-heart talk. I told you na always make sure na yung mga gagawin mong decision ay para sa kadaghanan. Something na people will benefit from it. Na hindi lang isang portion but as a whole. Mas marami ang natulungan mo. That's how you will decide. And of course, kailangan magtanong ka sa Diyos. Remember that? Sinabi ko. And yung advice rin ni Daddy na always make sure na hindi masira yung pangalan natin, lalong-lalo na. Kaya iingatan natin lagi yung pangalan natin na siyempre, the trust of the people is very important. No? Kaya natin masira yung tiwala nila sa atin. Kaya you have to protect that, no? In return, siyempre, you have to provide them good service, quality service, and of course, you have to ensure na maganda yung mga programa, projects na ma-implement ko, di ba? Karon, ako man ang akong termino, isip mo sa ka-mayor, kung ako ka pangutan-od, unsa imong paggrado sa akong pamunuan, isip mayor sa Dipolog? You have surpassed us. Your dad and me. I guess na iba na siguro ang mga millennials ka ba? The way you do things, mas maganda, mas advanced, and may impact sa mga tao, sa lahat ng constituents. I guess, kung hindi ako marunong maggrado, pero sa isip ko lang talaga, kung nakapag-umpisa kami ni Daddy mo, slowly, you have done, sustained yung mga nagawa namin, at mas marami ka pa rin na-improve at nagawang mga bago na naging mas maganda ang Dipolog ngayon. Pero maybe because naumpisahan nyo, kaya mas mabilis na para sa akin. No? It's siguro for me, mas hindi ko pa rin kaya lampasan yung naumpisahan nyo kasi syempre mas challenging yung during your time, sa time ni Dad, na mas challenge talaga ang especially yung pag-establish ng Dipolog Boulevard, di ba? Sa big challenge, ganun kabilis. Especially sa term mo rin na dami ring na accomplish. Like, we have our own LGU-operated hospital and the port, no? That's the seaport. So, I don't think na na-surpass ko pa rin yung mga na-accomplish nyo. It's just that what I did is really to sustain and to improve more. So, with also the help of our fellow employees in the city government, no? Heads of offices, even sa division hanggang sa baba.
the good thing is nagtutulungan lahat. Kaya, and of course, with the support of our community, cooperation. And our Vice Mayor. Well, and of course, our Sanggunian members headed by our Vice Mayor. During your term, during Dad's term, now my term, lahat-lahat nagtutulungan. Kaya all about unity, no? And yung natin, yung na-come up na during your term, the Tri People, it's a symbol of unity sa landmarks sa Muslim, Christians, and Subano. That's what's good here in Dipolog is nagtutulungan lahat, no? Makita natin, maintain natin yung peace and order, yung kalinisan ng city, lugar natin, maintain, sustain, and improve the quality of life sa mga constituents natin, sa community, and of course, with the blessing and protection sa ating Panginoon. Totoo ba yung light shipping? Meron ng biyahe? Oh, medallion din. Yung dalawa. Medallion and light shipping. Yun ang alam ko. Yung bagong barko nila ang may magpupunta dalawa rito. Yung bagong barko ang light tsaka medallion. So, that's your, because you have really improved the pier. Maganda ng pier natin ngayon. That was done during your term. Even the City Hall, amazing. Hindi ko kayang gawin yun. So, that means a lot coming from you. Ako, nagtuo nga, ang usa ka leader, dili lang bahin sa imong kaugalingong kalampusan. Kabahin kini sa kalampusan sa mga katawhan na imong giserbisyuan. So, before nato tapuson kini nga episode, unsay imong mensahe para sa mga katawhan sa Dipolog ug sa tibuok Zamboanga del Norte? Malapit naman ang eleksyon. I hope na everybody would support the team I Love You sa Kuyugta, which is headed by no other than Darrell Uy as the governor, Attorney Napigkit as vice governor, our 3 congressmen, Ayan Amatong, Congressman Ai Labad-Labad, Ate Ai, and Congressman Pinpin Uy. And ang pulo ka, board member sa 3rd, 2nd, and sa 1st. So, including all the mayors na tumakbo sa lakas. Magtulungan tayong lahat. Kuyugta. So, thank you for giving wisdom, guidance, and for being an inspiration to me and to our constituents here in Dipolog. And for, of course, future, no, sa laing lugar. So, daghang salamat sa pag-uban ninyo sa usa ka special episode sa atong video podcast. Hantod sa sunod na higayon. Tara na! Kuyugta! May buntag. Daghang salamat dahil sa Praise the Lord. Praise the Lord. Daghang salamat sa pagkuha sa mga invitation ko. So, ang atong first question na ni Gov, sa imong pagkapapa, Gov, how do you describe Mayor Darrell growing up? Si Darrell, pag-grow up niya as a Christian, he was really guided by the Spirit of God. Na mag-Bible study ko, buntag sayo, ako nang tawag ng mga bataa, then muluhod po na sila magbasa mig Bible. Isip amahan niya, number 1 yun ambition na ako nga, pa-eskwelahon sila sa mga Christian school. Nag-eskwela siya sa St. Stephen National High School sa Manila, is a Christian school. Kamo ni Ma'am Evelyn, tandem din mo sa pagpadako ng Mayor Darrell sa una. Kung sa yung number 1 nga values yun, na inyong still ni Mayor Darrell sila managsukat. Ang values yun, akong giingon, spiritual values yun. Gusto yun ko nga mahadlok yun sila Ginoo, mutuo yun sila Ginoo. Sa maragya po na ang tao wala Ginoo, wala yun tayo hinungdan. Nakita po na ako si Evelyn, mas close siya sa akong mga bata. Kaya siya yun nagtuto yun sa mga education nila.
Kani mga bata, siyempre, kabalo sila nga, giunsa sila paghigugma sa mga ginikanan. Sa katong values ngayon yung natulog sila how do you think it helped Mayor Darrell create the brand, itong brand sa iyang leadership karon? Kaya pagkamaayong leader. Nakita dyan niya sa example sa akong gibuhat. Una, ang values ni Darrell, nakita niya, number 1, hardworking, kinahanglan, trustworthy, sincere ka, nagsalig ka sa wisdom sa Ginoo, dili salig sa wisdom sa tao. Katong, Go, 2015, katong mga panahon na Go, unsay mong una-una Go, padaganan si Mayor Darrell, thoughts ni mo ana? Ang mga tao, dili mo sugot, lain tao padaganon sa among partido. Silbi, gusto nila nakita nila ang progress sa Dipolog City. For example, kanang Boulevard. Kanang Boulevard is a miracle project na nadyo kay gitawag na political will. God's will man ang political will. Para ma-continue ang legacy, dili kami magbuot. Ginoo rin nagbuot. As a past governor, unsay mahatag nimo niya nga magpasiuna sa pagka-governor, like advice or insight? Ang advice niya, mupalo siya sa footsteps sa akong gibuhat. Kani akong footsteps gibuhat ni siya, parehara gyapon sa akong gibuhat sa una sa Dipolog. Ug naa kay mga buhaton, mag-ampo jud ka, mag-ampo mananghid sa Ginoo. Kay wala may lain mo abri sa wisdom nato, portahan ato ra yung Ginoo. Makita man jud niya mga tao, bisag asa ni sa mga del Norte. Ang mga tao mangita jud sa legacy sa gibuhat sa iyang amahan. Ang tanang success, tanang destiny nga nahimo nato, nakita na ni Darrell, gika na sa Ginoo tanan. No? Amen. Unsay gusto nimong message nga i-share sa mga tulog mo, sa mga taga-Zamboanga del Norte as a leader and as imong anak? Musa mga kaigsuonan, ako lang yung hanyo ninyo, every people diri sa Zamboanga del Norte, Dipolog, Napitan, that we should always pray. Si Darrell is only a human being. Pero og dili mo mutabag ampo niya sa Ginoo, may useless gyapon iyang effort. Mura na hanyo na kus katawhan, you must be persistent. You must be the willingness to pray that God will decide our future. Amen. Salamat.